Sa vlog na 'to, sasagutin ko yung mga tanong na tinanong ng mga ilang viewer dun sa vlog ko tungkol dun sa coin auction na ginanap noong December 22, 2024. So, una po sa lahat, no, linawin ko po muna na hindi po ako yung nag-o-auction dito sa auction na to. Ako lang po yung cameraman, tapos ginamit ko sa vlog ko na pinablish ko din noong December 22, 2024. Ngayon, diba sabi ko nga, pero ito, sabi ko nga dun sa opening ng vlog na to, sasagutin ko yung mga tanong tungkol dun sa auction na ginanap. So, isa sa mga tanong is, kailan ang next o susunod na auction? Ang sagot po dyan ay hindi ko po alam kasi hindi po ako yung nag-organize. At saka sa tingin ko po ano lang to, parang impromptu auction lang to. Kasi wala akong narinig na talagang may magkakaroon ng auction. Tapos isa pang tanong na tinanong do sa previous vlog ko ay yung saan ginagawa ang auction. Marami po kasi auction pero itong ginanap nung December 22, 2024, ginanap po to sa Ali Mall sa Cubao, Quezon City. Meron din po mga ibang auction na pero meron nga may mga online din na ginaganap na auction na nagpa-participate din po ako sa mga ganun. Tapos isa pang tanong, baka may interesado sa mga coin ko. Ayan po yan po yung mindset din po kasi nung karamihan sa mga may hawak ng kung ano mang barya. Hindi po lahat ng barya kasi nabebenta, no? O pwedeng, lalo na pwedeng i-auction. Kasi katulad po nitong auction na ginanap na to, yung pong mga nagpa-auction dyan, mga may experience na rin po sa pagbebenta ng coin. So, experienced coin seller or reseller, coin dealer na rin yung mga nag-participate dyan. Kumbaga, kasi dyan, ang vibe po dyan noong December 22 last year, parang lang, di ba, camaraderie, ganyan. Kasi di ba, syempre po, di ba, Pasko, so dapat masaya, ganyan. Tsaka parang bonding na rin, no, nung mga coin collector, katulad ko, tapos yung mga coin seller. Yan, ganyan po yung dyan. Kasi hindi naman po palaging puro na lang, yung benta. Kasi yung mga nakikita ko po sa mga coin group, lagi natatanong magkano value ng coin ko, ganyan. Kasi po, kung magbebenta po tayo, ang unang-una po nating dapat alamin kung may naghahanap ba nun. Diba? Kung meron bang naghahanap ng ganung coin. Kapag po kasi, kapag common coin, kasi kadalasan po ng mga nagtatanong sa mga coin group, mga common coin lang naman po yung hawak din nila. So, kapag ganun po yung coin, malamang sa hindi, yung coin collector na katulad ko, meron na rin kami niyan. Kaya hindi po kailangan bumili pa ng higit sa isang piraso. Kahit sabihin mo na 2 piraso, ganyan. Kasi pwede yung isa makintab, tapos yung isa naman parang spare, may mga ganun may mga din. Kasi may mga coin na madali lang mahanap So, magtago ka na rin ng spare para kung mawala man, if ever, meron ka pa rin nung ganung coin. Pero yun nga po, yung auction po na ito, hindi po ito palaging ginaganap. Tsaka hindi naman po talaga laging may auction. Siguro, lang talaga, special event lang po. No? Katulad nito, Pasko. Tapos siguro in the next months, baka siguro Valentine's, mga ganyan, yung may mga kaya mga summer, hindi po palaging may ganitong auction na ginaganap. Kaya, yun po. Napansin ko lang po dun sa mga nagtatanong tungkol dun sa coin auction na yun, kahit isa walang nagtanong kung anong klase ba ng coin yung binibili ng mga coin collector. Kasi po, hindi po porke meron kayong barya, pwede nyo nang ibenta. Hindi po lahat ng coin merong collector value o collectible na tinatawag. Katulad nitong piso na to,
Laging tinatanong yan, yung piso 1972, 1974. Sa totoo lang po, wala pong ano yan, wala pong collector value yan, walang halaga yan. Kasi ang dami-dami yan eh. Ayan. Oh. Yung pwede pong mabili ito, yung naka-blister pack. Oh, tsaka kumpara nyo dun sa mga karaniwang piso na ano nakikita nyo, ito kahit papaano makintab yan kumpara doon sa ordinaryo. Kaya yan, pwede pong mabenta yan, opo, pero hindi po mahal kasi pwede mabili to hundreds lang po ito, sabi mo na 150 to 100 ganun. Hindi po ganun kalaki yung presyo. Hindi po yan naaabot ng libo, at lalong-lalo na po na hindi yan naaabot ng milyon. Kaya yung nagsasabi na ganun ang halaga niya na pagkalaki-laki, hindi po totoo yun, kaya hindi po kayo dapat maniwala sa ganun. O isa pang laging tinatanong tungkol sa piso na to, kung error ba. Hindi po porke baliktad yung orientation kasi niya ganyan. Tapos kapag yung kabila nakabaligtad. Ganyan po talaga ang orientation ng pera ng Pilipinas nung panahon na yan. O tingnan niyo po itong likod niya. Ayan. Nakabaligtad po talaga. So, ano pa yung laging tinatanong ng mga gustong magbenta? Itong yung mga kahalintulad na coin, yung mga bagong lipunan coin. Ulitin ko lang po, pwede naman po mabenta, pero hindi po yan naabot ng libo-libo. O minsan pa kami nagsasabi milyon, wala pong ganun. Hindi po aabot ng ganyan ang presyo niyan. Yung mga pwede lang po mabenta, ulitin ko lang po, yung naka-blister pack katulad nito. Kasi syempre maganda po ang presentation. Ano pa ba yung laging tinatanong? Yung mga circulated na na commemorative coin katulad nito. Yan yung mga lumang coin natin. Ito hindi to commemorative coin, pero laging tinatanong yan. Yung nyug na coin, ganyan. Tsaka lalong-lalo na tong kalabaw na to. Wala po mga value yan. Magkakaroon lang po ng value yan again kung naka-blister. Tapos kung makintab po talaga, kung uncirculated. Ano pa ba yung laging tinatanong ng mga gustong makabenta ng coin? Ito yung mga ganyang 10 piso. Yung commemorative coin na yan. Yan, yung ganitong 5 piso. Diba yung Leyte Golf Landing, yung Bagong Bayani, mga kahalintulad na ganyan Itong meron pa yung ganyang commemorative coin na piso. Wala pong additional value yan bukod dun sa face value nila. Kasi nga po circulated yan. Magkakaroon lang po ng value yan kung naka-blister pack. At kasi umiikot pa po ito ngayon Pwede pa kayo masuklian yan, pwede rin ipambayad yan. Tsaka kung meron kayong magandang ganyan, makintab ito, makikintab na nga ito Hindi na rin po yan mabebenta kasi tawag dito, nakalimutan ko tuloy sasabihin ko. Kasi marami pong minint na ganyan. As in, literal po na milyong piraso ang minint ng mga ganito. Kaya nga po nagkalat siya At saka itong mga coin na to, lumabas pa to sa pagkakaalam ko, lumabas pa to nung panahon ni President Noynoy Aquino. Katulad nitong coin na to, 2014. Si Pinoy pa ang presidente noon. Ito kailan pa to? 2014 din. Ito 2014 yan. Nakailang presidente na tayo. Dumaan na po si President Rodrigo Duterte. Natapos na niya yung termino niya. Ngayon si President Bongbong Marcos, mangangalahati na yung termino niya ngayong taon, di ba? Mangangalahati na siya. So, yung mga collector po, malamang sa hindi, meron na sila nung ganito. Di ba? Ako po, collector ako. Kaya matagal na ako meron ganito. Kasi talagang, nung lumabas yan, syempre,
'di ba? Lalo sa mga ano, laging sinusukli yan, dun sa mga alam niyo na, hindi ko na lang mabanggitin yung mga tindahan 'no, ano naman yan, sinusukli yan dun sa mga tindahan na madalas nating puntahan ano, yung mga kilalang pangalan. So, matagal na po 'tong lumabas, kaya malamang sa hindi yung collector na market nyo para bentahan ng mga ganitong coin, meron na kami niyan, Kaya wala ng dahilan para bumili pa, 'no. So, ilang ganito ba ang kailangan para masabing ano, 'di ba? Ako isang piraso lang, okey na 'yun. Eto tinago ko lang 'to kasi nakintab siya, sayang naman kasi 'di ba 'pag nag-circulate pumapangit yung mga coin, Gano'n din po yung ginagawa ko sa mga perang papel 'pag maganda. As much as possible po hindi ko pinanggagastos kasi ang bilis mabulok. Kaya yun lang po, salamat po sa panonood.